Binuhat niya ako papunta sa kama habang pareho kaming luhaan. Nahiga kami doon habang yakap ang isa't isa. Hinayaan namin ang mga sarili namin na maramdaman ng isa't isa. Nakaunan ako sa dibdib niya habang ang mga braso niya ay nakayakap sa akin. Ipinikit ko ang mga mata ko para ipanatag ang kalooban ko. Masakit para sa akin ang mga nalaman ko and at the same time ay masaya dahil namulat ako mula sa isang bagay na matagal kong pinaniniwalaan na kasinungalingan pala. Hanggang sa muling sumapit ang gabi, walang natinag sa pwesto namin. Walang nagsasalita at hinayaan naming lukubin kami ng katahimikan. Sandali ako napaidlip at nagising ako dahil sa masuyong mga halik na sakant sa buhok ko. I love you. Bulong niya sa akin. Tumingala ako at tinitigan ang gwapo niyang muka. Dahil sa ginawa ko ay napunta sa leeg ko ang mga labi niya at doon nagsimulang humalik. Hinayaan ko siya sa ginagawa niya dahil gusto kong iparamdam sa kanya lahat ng nasa puso ko na hindi ko kayang sabihin sa kanya gamit ang mga salita. Mahal ko siya pero gusto kong ipangalandakan ang salitang iyon kapag nasa tama na ang lahat. Ayoko may panghawakan siya habang nasa ganito kaming sitwasyon dahil hindi ako sigurado kung makakabalik ako ng buhay kapag nakaharap ko na ang taong nasa likod ng pagbabanta at tangkang pagpatay kay Second. Please, huwag mo munang isipin ang mga bagay na gumugulo sa isip mo. Diba sabi ko sa'yo, tayo lang dalawa? Bulong niya. Tumango ako. Tayo lang dalawa. Naramdaman ko isang kamay niya nang umahaplo sa hita ko habang patuloy siya sa paghalik sa leeg ko papunta sa panga. Mariin kong napaglapat ang mga labi ko para pigilan ang ungol na gustong kumawala sa bibig ko. Kakaiba ang dulot ng mga halik niya sa katawan ko. Tumaas ang halik niya patungo sa pinakasensitibong parte ng tenga ko. A moan escaped from my lips when Second's lips touches to taste my lips. Hindi ko na mapigilan ang pag-ungol dahil sa init na unti-unting namumuo sa pagitan namin dalawa. This is not my first kiss pero pakiramdam ko itong unang beses na nahalikan niya ako dahil sa kakaibang sensasyong dulot nito. Iba ang paraan ang paghalik niya ngayon pero nagugustuhan ko iyon. Mapaghanap at mapaghangad na malugod ko namang tinutugon. Hindi ko napigilan ang pag-iinit ng katawan ko dahil sa klase ng halik na ibinibigay niya, pati na ang paglalaro ng mga palad niya para damhin ang iba't ibang parte ng katawan ko. I want you, my queen. Anya, habang magkasalubong ang mga mata namin. Nandoon ang pagmamahal at pagnanasa sa klase ng tingi ibinibigay niya. I want him to. Yun ang sinasabi ng puso ko at wala akong lakas para suwayin iyon. Ngumiti ako at tumango bilang pagpayag. Muling niya akong hinalikan sa labi habang bumubulong. Thank you so much. I'll be gentle, my queen. Just trust me. I trust you, my king. Ganting bulong ko. Queen, sige na. Isa na lang. Ungot na Second. Tama na. Napakahilig mo. Sagot ko. Diyos ko, ngayon ko lang nalaman na napakahilig ng lalaking ito. Bawing-bawi ang sinasabi niyang 15 years and 2 years total of 17 years na gusto niyang habulin. Hindi ko na nga halos may tayo mga paa ko dahil sa panghihina pero sige pa rin. Isa na lang. Kulit niya ulit habang isang palad ay nasa katawan ko. Kagabi ka pa, sa isa na lang. Hanggang sa naging 10 yung sinasabi mong isa ayaw mo pa rin tumigil. 17 years kaya yun, kaya may utang ka pang 7 rounds. Sagot niya. Napasintido lang ako dahil sa kakulitan niya. Kung makapaningil siya, akala mo candy yung utang ko. Isa pang pangungulit, tatamaan ka sa akin. Tinapik ko ang kamay niya. Dahil baka ipagkanulupa ako ng katawan ko. Ang landi pa naman ng lalaking ito. Sabi ko nga hindi na. Napipilit ang sabi niya habang nanunulis na naman ang uso. Minuto lang ang pahinga namin kagabi dahil panay ang hirit niya pero mukhang hindi man lang napagod. Samantalang ako mukhang lantang gulay na. Tinalikuran niya ako at tinilang kumot na nasa katawan ko, saka ibinalot sa katawan niya. Malapad ang kumot kaya kasya sa amin pero nag-iinarte siya kaya umaasta siyang ganyan. Napangiwi ako na magpumilit akong bumangon dahil para akong galing sa hazing at napadal ang mga binti ko. Hindi ako makatayo kaya bumalik ako sa pagkakahilig sa headboard ng kama habang sa Second ay nakatalikod pa rin. King, tawag ko sa kanya pero hindi siya kumibo. King, pakikuha naman ako ng damit at underwear. Magbibihis lang ako.
Utos ko pero hindi pa rin talaga natinag. Kinuha niya ang unan tapos itinakip sa tenga niya. Isip bata talaga isang ito. Lumalabas lang ang pagiging lalaki kapag nasa lovemaking. Hindi na ako nagsalita ulit dahil mukhang wala naman siyang balak na sumunod. Napabuntong hininga na lang ako at pumikit. Ilang sandali pa ay narinig kong padabog siyang tumayo. Dumilat ako at nakita ko siyang padabog na naglalakad papunta sa cabinet kung nasaan ang mga damit namin. Nanunulis pa rin ang uso niya. Kumuha siya ng damit niyang malaki at panty ko bago ulit siya padabog na lumapit sa akin. Akmang kukunin ko na sa kanya ang pinakuha ko pero hindi niya ibinigay. Inalis niya ang una na itinakip ko sa katawan at umakyat sa kama paupo sa tabi ko. Isinuot niya sa akin ang t-shirt pagkatapos ay dahan-dahan niya akong sinuotan ng panty pero panay ang irap niya sa akin. Pagkatapos niyang gawin iyon ay nagsuot siya ng boxer short niya. Napatili pa ako nang bigla niya akong buhatin at dinala sa CR. Pinaupo niya ako sa gilid ng sink bago siya kumuha ng towel. Binasa niya iyon at maingat na ipinunas sa mukha ko. Nakatitig lang ako sa kanya dahil hindi ko alam kung natatawa ako o maiinis ay kinikilos niya. Kumuha siya ng toothbrush at nilagyan iyon ng toothpaste bago itinapat sa bibig ko. Akmang kukunin ko yun para ako na mag-toothbrush sa sarili ko pero tinapik niya lang ang kamay ko at pinandilatan ako ng mata kaya wala ko nagawa kundi ibuka ang bibig ko at hayaan siyang sipilyuhan ako. Sira ulo at ang lalaking to. Panay ang dabog pero iba naman ang kilos. Hindi ako nagsasalita at ganun din siya. Nakatitig lang ako sa mukha niyang nakasimangot. Pagkatapos niya ako sipilyuhan ay binalik niya ako sa kwarto at pinaupo sa gilid ng kama. Sandali siyang nawala sa paningin ko at nang bumalik siya ay may dala ng suklay. Sumampa siya sa kama at pumasto sa likod ko. Sinimulan niyang suklayin ang buhok ko habang binabalot kami ng katahimikan. Hindi ko na napigilan ng mapangiti dahil sa asta niya. Gustong gusto mo talaga yung naaapi ako eh. Sa wakas ay tugon niya. Napatawa ako. Hindi naman kita inaapi. You're right. Inarapan niya ako. Nahahawa ko sa pagiging baliw ng damulag na ito. Natatawa ako sa kanya. Saan ka nga ulit natutong humalik? I randomly ask. Kagabi pa ako tanong ng tanong sa kanya kung saan ba siya natutong humalik gayong noon sinabi niyang ayaw niya ng mga kissing scenes sa projects niya dahil hindi siya marunong humalik. Pero para sa akin, ang galing niya. Nagpa-practice nga ako. Asar na sagot niya. Sino naman pinagpa-practicean mo? Panay pa rin ang pagsusuklay niya sa buhok ko. Ikaw? Asik niya. Kumunot ang noo ko dahil wala naman akong naalalang nag-practice kami ng halik. Hindi naman tayo nagpa-practice. Nag-practice kaya? Angal niya pa. Bakit hindi ako aware? Siyempre, nagpa-practice ako kapag tulog ka. Nanlaki ang mga matang nilingon ko siya. Sulubong ang mga kilay niya at nanunulis pa rin ang uso. Inahalikan mo ako kapag tulog? Ginagahasa mo ang labi ko? Napakamot siya sa batok at nayayamot na pinatalikod ulit ang ulo ko. Tinitikman ko lang naman. Dinig kong bulong niya. Anong akala mo sa labi ko, free taste? Kinurot ko siya sa tagiliran kahit nakatalikod ako sa kanya. Anong free taste? Hindi no, ako lang pwedeng tumikim sa labi mo. Subukan mo ipatikim sa iba yan, sasapakin kita. Bantaan niya. Napangiwi ako. Sasapakin mo ako? Oo. Sasapakin kita na maraming halik at bubugbugan din kita ng romansa. Kala mo, 20 rounds para malumpo ka. Napatawa ko dahil sa sagot niya. Damandama kasi yung panggigigil niya habang sinasabi iyon. Papuputukan ko naman ang barilyang ulo mo. Ayos lang, kasi kapag pinutukan naman kita ng ulo ko, hindi ka na makakahawak ng baril. Ganti niya. Hanggang sa matapos siyang itali ang buhok ko ay nakikipagsagutan pa rin siya sa akin. Ilang minuto lumipas habang panay ang harutan namin nang magpasya kaming mag-agahan. Medyo maayos na ang pakiramdam ko at kahit papaano ay nailalakad ko na ang mga paa ko. Pwede bang dito na lang tayo? Huwag na tayong umuwi sa syudad kasi puro gulo lang naman ang meron doon. Sabi niya. Nasa couch kaming dalawa. Nakaupo ako habang siya ay nakahiga sa hita ko at pinaglalaruan ng buhok ko. Nakatitig lang ako sa mukha niya. Nope. Kailangan natin bumalik doon kahit ayaw natin dahil nandoon ang mga taong umaasa sa atin. Paliwanag ko. Lahat ng ito'y pansamantala lang kaya hindi mo dapat sanayin ang sarili mo. Kahit sanayin ko ang sarili ko ayos lang kasi hindi ako papayag na magkahiwalay tayo. Not even my dream. I love you and that's enough for me to fight for you no matter what happened. Nakangiti siya na tila napakadali lang ng lahat.
Hinaplos ko ang malambot niyang buhok at akmang magsasalita na ako nang biglang bumukas ang pintuan. Napalingon kami doon at bumungad sa amin ang nagpupuyo sa galit na matandang Miller. Ang ama ni Second. Nasa likod nito ang magkakapatid na pare-pareho mga seryoso mga muka. Agad na napabangon si Second at nagtatakang tumingin sa ama. Tumayo rin ako. Ed, bakit nandito kayo? Tanong niya at sandaling bumaling sa akin. Wala akong ideya kung anong ginagawa nila dito at kung bakit tila nagpupuyo sa galit si Mr. Miller. Malalaki naging paghakbang nito papalapit sa amin at ganoon na lang ang pagkatulala ko nang bigla niya akong sampalin ng pagkalakas-lakas. Napabaling ang ulo ko dahil sa lakas ng sampal niya. Ramdam ko ang pamamanhid ng pisngi kong sinampal niya at alam ko mag-iiwan na yun ang marka doon. Mamamaga. What the hell, Dad? Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Second. Naging mabilis ang pangyayari kaya kahit siya hindi nagawang pigilan ng ama. Hindi ko inaasahan iyon pero ngayon pa lang ay sinasalakay na ako ng matinding kaba. Hindi ako natatakot na saktan niya ako pero kinakabahan ako sa dahilan kung bakit niya ginawa iyon. Kilala mo ba talaga ang babaeng yan? Ha, Dos? May inilapag itong folder sa center table. Kumalat ang mga litrato at CD tape na laman noon dahil sa marahas niyang paglapag nito. Para akong nabato nang makita ang mga larawan namin ni Mary na magkasama noong mga panahong nasa high school at college pa kami. Kumunot ang noon ni Second na bumaling sa akin bago isa-isang pinulot ang mga litrato. What is this, Dad? Napasugod kayo dito para lang ipakita sa amin ito? No, nandito kami para ilayo ka dyan sa babaeng yan. Nagkamali ako na siyang pinagkatiwalaan ko para sa kaligtasan mo. Hindi ko alam na ang taong pinababantay ko sa'yo ay siyang magpapahamak sa'yo. Kitang-kita ang litid sa leeg ng matanda dahil sa sobrang galit nito. Puno ng pagkamuhi ang mga matang nakatingin sa akin. Tumigil na kayo, Dad. Saway ni Second habang ako ay tahimik lang na nakikinig sa ama niya. Kuya naman, bakit ba nagkakaganito si Daddy? Baling niya kay First. Nagkatinginan kami ni First at pati ito'y nakatiimbagang pero wala ni isang salitang lumabas sa bibig nito. Nailing na tumingin sa akin sa Second at nabakasan ng pag-aalala ang mga mata nito. Lumamlam ang titig niya sa akin nang mapatingin sa pisngi ko. Hinaplos niya iyon. I'm sorry sa ginawa ni Daddy. Anya, hindi ako nagsisis sa ginawa ko. Dahil kung tutuusin ay hindi pa iyon sapat. Ang babaeng yan ang gustong magpapatay sa iyo, Dos. Nabitin sa ere ang kamay ni Second na marahang humahaplos sa pisngi ko. Samantalang ako'y pinanlalambutan na ng mga tuhod pero mas pinili kong manatiling nakatayo sa tabi niya. May inilapag na cellphone sa third at doon nagsimulang mag-play ang isang video. Ako ang nasa video na iyon habang kausap sa General. Naalala ko ang araw na nangyari ito. Ano nangyayari sa hawak mong kaso, Miss Sanchez? It's been a year pero wala pa rin nangyayari. Pinatawag mo ba ako dito para sabihin ang bagay na iyan? Sana sa tawag mo na lang sinabi. Hindi lang yun ang gusto ko sabihin sa'yo, Miss Sanchez. Napag-alaman ng source ko na mas lalong lumalala ang pagpapadala ng death threat kay Mr. Miller. I know. You know? Kung alam mo bakit hindi ka kumikilos. Ngayon lang naging ganito katagal ang hawak mong kaso at hindi tayo binabayaran ng matandang Miller para lang mas lalong ilagay sa panganib ang anak niya. Konting panahon na lang. Hindi na mahihintay yung sinasabi mong konting panahon. Tell me the truth, Miss Sanchez. Sinasadya mo bang pabayaan na trabaho mo dahil sa Second Miller ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang best friend mong si Mary? Yun ba ang rason kung bakit pinababayaan mong makalusot ang mga death threat na natatanggap niya? Naghihiganti ka ba? Hindi mo maaaring haluan ng personal na bagay ang kasong hawak mo dahil bayad ang ating departamento at trabaho mo ang pangalagaan ng kliyenteng hawak mo. Tapusin mo ang kaso at kapag nagtagumpay ka na, hindi ako makikialam sa mga susunod mong hakbang. Pero ngayong nasa duty ka, ay maging professional ka. Malinaw na malinaw ang kuha sa bidyong iyon. Ang pag-uusap namin at sunod na nangyari ay noong nasa training room ako. Noong mga panahong nagpupuyos ako sa galit dahil sa ginawa ni Second sa kaibigan ko. I'm sorry kung hanggang ngayon ay hindi ko pa rin natutupad ang pangako ko. Nangako ako sa'yo magbabayad ng lalaking nanakit sa'yo at hindi ko nakakalimutan yun. Damn you! Panayasigaw ko doon at galit na galit akong pinagbabaril ang poster niya. Kitang-kita ang pagkamuhi ko. Mamatay ka na! Ipinakita rin doon ang pagpasok ko sa kwarto ko at ang pagtawag ni Libero. Sa isang araw lang nangyari ang mga iyon na tila pili ang mga pangyayaring inilagay sa video.
Dahil ang siyang nandoon lang ay ang mga pagkakataon ay pinapakita ko ang pagkamuhi ko kay Second at ang nais na paghihiganti ko sa kanya. What do you want? You know what I want, Sanchez. Sumanib ka sa grupo ko. No thanks. Well. Good luck sa alaga mo. Baka mapahamak siya dahil sa katigasan ng ulo mo. I don't care. Puro ka lang naman dada. Do it. You know I can do that in just a snap. Then good luck. Tutok na tutok ang kuha noon sa bawat pagbuka ng bibig ko habang nasa kama ako ng mga panahong iyon. Malapit na nating makuha ang hostisyo sa paraang alam ko. Hindi niya lang pinatay ang katawan mo pero pati rin ang puso mo at pagbabayaran niya iyon. Ang huli ipinakita ay ang pagpapasundo sa akin na libero upang muling alukin na sumali sa grupo niya. Ano ba ang dapat kong i-offer para sumali ka sa grupo ko? Ano pa ba ang dapat ko sabihin para tumigil ka sa pangulit mo? Hindi ako titigil. Hindi rin ako titigil sa pagtanggi. Kung sabihin ko kaya sa alaga mo ang plano mo, wala ka pa ring reaksyon? Kung sabihin ko kaya sa kanya na papatayin mo siya sa bandang huli, ang gandang kwento nun. Sarili mong best friend, papatayin mo. Parang mo na rin pinatay si Mary sa pangalawang pagkakataon. He's not my best friend. Stop wasting your time, Libero Salazar. Iyon ang huli, hanggang sa mamatay na ang video. Hinayaan kong pakinggan nila ang lahat ng iyon dahil wala akong lakas na mag-deny. Totoo ang lahat. Binala ko talagang patayin siya pagkatapos ng lahat ng ito hanggang sa natagpuan ko ang sarili kong nahuhulog na sa kanya at doon lang nabago ang plano ko. Kinalimutan ko ang lahat dahil sa nararamdaman ko para sa kanya na wala niya sa hinagap kong mangyayari sa akin. I love him pero siguro kailangan ko rin pagbayaran ng naitanim kong galit at puot sa kanya gayong wala siyang kasalanan. Nang makita ko ang mga kuha sa video, doon ko na-realize na napakarami na palang nabago sa akin nang hindi ko namamalayan. Sa lahat ng anggulo, doon, kapag binabanggit o napag-uusapan si Second ay bakas na bakas ang pagkasuklam ko sa kanya pero noong mga nagdaang araw ay hindi ko na nararamdaman iyon noong kasama ko siya. In fact, mas madali niya ako napapatawa at nagagawa ko maging madaldal makausap lang siya. I really changed. Parang bumabalik ang dating ako bago ko maranasan ang mga dagok sa buhay ko. May kung anong bikig sa lalamunan ko na pilit kong pinipigilan dahil ayokong mabasag sa harap nila. Pagkatapos ng mga video na ipinakita ay natahimik ang lahat habang sa Second ay nanghihinang napaupo sa couch. Kuyom ko mga kamao ko upang pigilan ang mga luha kong nagbabadya na. Napahilang mo siya at bakas ang frustration sa muka. Di ba? Sinabi ko naman sa'yo noon na kung may balak kang patayin ako, sabihin mo lang sa akin dahil ako mismo papatay sa sarili ko. Puno ng hinanakit ang boss niya na para mga kutsilyong tumatarak sa puso ko. Handa akong mamatay para sa'yo. Doon nabasag ang boses niya. Mariin kong kinagat ang labi ko dahil sa pagpipigil ng luha. Walang galit na bababa sa boss niya kaya mas lalo kong nilamon ng sakit. Gusto kong sigawan niya ako. Gusto kong masaktan niya ako. Gusto kong ilabas niya ang galit niya sa akin pero hindi niya ginawa ang inaasahan ko. Mahal na mahal kita at hindi ko kaya magalit sa'yo. Gustuhin man ang isip ko pero iyon ang puso ko. Tumingin siya sa akin at dahan-dahan tumayo. Luhaan ang mga mata niya at hindi man niya sabihin ay sapat na labis na sakit na mababakas sa mga mata niya para maramdaman ko ang pagkabigo niya. Mariin niyang hinawakan ng mga braso ko at pinakatitigan ako. Magsinungaling ka, please. Itanggi mo lahat ng nakita ko. Sabihin mong mali lahat ng sinasabi nila. Paniniwalaan kita basta sabihin mo lang na hindi ikaw yun, please. Pagmamakaawa niya, yumuko ako dahil hindi ko kayang gawin ang sinasabi niya. Naikuyom ko ang mga kamao ko. Hindi ko gagawin ang sinabi niya. Hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko sa pagkakataong ito. Please, lahat ng kasinungalingan ay kaya kong paniwala ang totoo kapag dahil sa'yo. He's begging and it's breaking my heart. Humugot ako ng malalim na buntong hininga. Totoo lahat ng yun. Doon na, tuluyang nabasag ang boses ko. Wala na akong pakialam kung magmukha akong mahina sa harap nila. For the first time, I allow other people know how miserable my life is. I let them see the other me. Broken, sad, and fragile Angela Sanchez. Napabitaw siya sa mga braso ko.
Huwag mo naman akong patayin ng paulit-ulit. Anya, napahikbi ako at halos susumpa ko ang sarili ko na makita siyang lumuhod sa harapan ko. Kakalimutan ko to. Basta sabihin mo lang na mahal mo ako. Ang sakit-sakit kasi naisipin na ang babaeng pinakamamahal ko. Gusto na akong mawala sa mundo. Hindi ko tanggap na nasusuklam ka sa akin. Lumuhod ako sa harap niya at mahigpit siyang niyakap. Huwag mong gawin to sa sarili mo. Bulong ko. Marahas siyang umilin. Patayin mo na lang ako. Sigaw niya. Lahat naman ng ito nangyayari dahil buhay pa ako kaya patayin mo na lang ako. No, ako na lang papatay sa sarili ko. Nagwawala na siya. Nang makawala siya sa yakap ko'y mabilis siyang tumakbo papunta sa kwarto. Nanginginig ako nang makitang hinahalungkat niya mga gamit ko kung nasaan ang mga baril. Second! Sigaw ko. Nilukob ako ng matinding takot. Please, second, wag! Tumakbo ako patungo sa silid. Basang-basa na ang mukha ko dahil sa luha. Oh God, bakit ko hiniyaang humantong sa ganito ang lahat? Papatayin ko na lang ang sarili ko para hindi ka na mahirapan. Hindi ko kayang tanggapin na galit ka sa akin. Mahal na mahal kita eh. Kaya gagawin ko to para sa'yo. Masagana sa pagdaloy ang kanyang mga luha habang ang nakuha niyang baril ay nakatutok sa ulo niya. Halos hindi na ako huminga dahil sa sobra-sobrang pangamba na baka makalabit niya ang gatilyo. Nanginginig ko itinaas ang kamay ko upang makalapit sa kanya na hindi siya gumagawa ng kahit na anong galaw. Ibaba mo yan, second, please. Pakiusap ko. Umiling siya. Kuya, ibaba mo yan. Umiiyak na rin si Seven. Nasa likod ko sila habang ako'y dahan-dahang lumalapit sa kanya. Second, huwag mong gagawin ito. Sa third, anak, nagmamakaawa ko sa'yo, ibaba mo yan, baka masaktan ka. Pagsusumamo ng anak nila, napatingin ako kay First na siyang tumango sa akin. Lahat kami nag-iiyakan na lalo at mukhang desidido siya sa gagawin niya. Kasalanan ko lahat ng to. Kasalanan ko to. Ilang ulit ako lumunok. Ang sakit-sakit ng puso ko habang nakatingin sa kanya. Kulang ang sabihin na babasag ako ngayon. Sobra-sobra ang kirot na nasa puso ko dahil ang lalaking mahal ko ay nasa ganitong sitwasyon. Please don't do this, my king. Malumanay kong pakiusap pero nadudurog ako. Wala akong pakialam kung wala sa sitwasyon ng mga salitang sasabihin ko. Wala akong pakialam kung hindi pa maayos ang lahat. Ang mas mahalaga ngayon ay mailayo siya sa balak niyang gawin. Kung gagawin mo to, paano naman ako? Natigilan siya. Kailangan kita. At aaminin kong yun ang plano ko sa una pero nagbago lahat ng yun. Dahil sa pagmamahal na nararamdaman ko sa'yo. Mahal na mahal din kita. Kung magpapakamali ka ngayon, yun din ang gagawin ko sa sarili ko. Mas lalong napalakas ang paghikbi ko habang sinasabi ko mga katagang iyon. Kayang-kaya ko magpakamatay kapag nawala siya. Aaminin kong nagalit ako sa iyo ng sobra-sobra. Dahil akala ko ikaw ang nanakit sa kanya. Pangalan mong binabanggit niya habang nasa bingit siya ng kamatayan. Kaya buong akala ko iniwan mo siya o nagloko ka bilang kasintahan niya. Buong akala ko nasa relasyon kayo at pinaasa mo siya sa isang bagay na nagdala sa kanya sa ganoong sitwasyon. Pero pinagsisisihan ko na yun. Dahil nalaman kong siya lang ang nagmulat sa sarili niya na pag-aari ka niya. I'm really sorry. Naganap ako na isang taong masasisi sa mga nangyari. Patawarin mo ako kasi niloko kita sa mahabang panahon. I'm sorry. Sambit ko. Mary is my best friend. My sister. My only family in this world kaya sobra ko nasaktan sa pagkawala niya. Kaya ko plinano ang lahat ng yun. Isang tanong, isang sagot. Lahat ba na ipinakita mo sa akin 2 years ago ay parte ng plano mo? Nanginginig ang mga labi niya dahil sa sobrang emosyon at pag-iyak. Tumungo ako at sa simpleng pagtango ko'y nabakas ko ang labis na sakit sa mga mata niya. Lahat yun parte ng plano ko, pero hindi nung sabihin kong mahal kita. Hindi noong inaalagaan kita. Hindi kapag nag-aalala ko sa'yo at lalong hindi kapag napapangiti ako sa simpleng mga galaw at sinasabi mo. Lahat ng yun nagagawa ko dahil mahal kita, hindi dahil sa kasama sa plano ko.
I love you and that is the only thing out of my plan. Patuloy ako sa paghikbi. Hanggang sa tuluyan ako makalapit sa kanya, hindi naputol ang pagtitig ko sa kanyang mga mata. Dahan-dahan kong itinaas sa mga kamay ko para hawakan ng baril na hawak niya. Ibaba mo na to, please. I'm your queen and you are my king, right? At ang hari ay dapat hindi iniiwanan ng reyna. Puro ng pagsuy ang boses ko habang sinasabi yun sa kanya. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa baril kaya madali ko iyong nakuha. Agad ko yung itinapon sa labas ng bintana upang ilayo sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. I'm sorry. Patawarin mo ako kung nasasaktan kita ngayon. Hindi ko sinasadya. Paulit-ulit kong bulong. Marin ako napakagat sa labi nang maramdaman ko ang pagganti niya ng yakap. Mahal na mahal kita at naniniwala ko sa mga sinabi mo. Gagawin ko ang lahat para mawala ang galit mo sa akin. Tugon niya. Dahil sa sinabi niya, natanong ko ang sarili ko kung ano bang magandang nagawa ko sa mundo para makatagpo na isa lalaking tulad niya. Pakiramdam ko, katiting lang ang nararamdaman kong pagmamahal kaysa sa pagmamahal na ibinigay niya sa akin. You don't need to do anything. Bulong ko. Mas lalong humigpit ang yakap niya sa akin. But I want to. Third person of her voice. Dad naman kasi. Bakit kasi nakaalam ka pa? Yamot na ani fifth. Hindi niyo ako masisisi dahil nag-aalala ko sa kaligtasan ng kuya niyo. Tugon ni Dada. Ikaw din naman ang naging dahilan kung bakit naging malapit si kuya sa akin kay Ate Angela. Ani 7. Nasa sala kami ng maliit na bahay na tinutuluyan ni na Kuya Second dito sa isla. Magkakaharap kami magkakapatid kasama si Daddy na panay ang iyak kanina. Lahat kami nag-iyakan dahil sa muntik ng pagpapakamatay ni Kuya. Lahat kami tahimik lang kanina matapos nang nangyari dahil sa pag-hysterical ni Kuya Second. Ngayon nasa silid sila at magkasama ni Angela. Siguro'y nag-uusap. Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko pero nagpapasalamat pa rin ako sa kanya dahil siya ang nakapigil kay Second. Masyado nang hulog sa kanya ang kapatid ko at alam kong makakasama sa kanya kapag malayo kay Angela. Love really suck. Marami nang pinagdaanan ng kapatid niyo kaya gumawa ko ng paraan para mapalapit siya kay Agent Sanchez. Nakita ko sa mga gamit niyang picture nito at hindi lang iilang beses ko siyang nakitang iniiyakan ng picture nito noon pa man. I didn't know na may galit pala sa kanya ang babaeng yun. Rason ni Daddy. Naintindihan ko siya pero tutol pa rin ako sa biglaan niyang sugod kanina at nang dahil doon muntik na kaming mawala ng isang kapatid. Hindi ka dapat sumugod agad, Dad. Sa wakas ay nagsalita si Fort. I-understand na nagalit kayo sa nalaman niyo. Kahit ako rin naman pero naisip ko kung balak niya ng patayin si Sakan, bakit hindi niya ginawa? Marami siyang pagkakataon pero wala tayong nabalitaan na nasaktan si Kuya Sakan na dahil kay Angela. Ilang beses niya itong iniligtas sa kapahamakan. Ginawa niya ring shield ang sarili niya para hindi matamaan ng bala si Kuya noong mangyari ang enkwentro sa CBE building. Napapailing siya habang nagsasalita. Minsan lang siya kung magsalita pero lahat ng lumalabas sa bibig niya ay tama at may sense. Isinakripisyo niya ang bahay na matagal niyang ipinundar para mailigtas si Kuya Second. Kaya hindi sapat na umakto kayong ganoon dahil lang sa nalaman yung plano niyang patayin ito. Sang-ayon kami lahat sa sinabi niya. Saan mo ba kasi napulot lahat ng litrato at CD tapes na iyan? Even the videos na sinad mo sa amin? Tanong ko. May nagpadala nito sa bahay kaninang umaga. Sagot ni Daddy. Baka sa mukha niyang pagsisisi dahil siguro nalinawan na siya sa mga sinabi ni Fort. See? May naninira kay Angela at siguro ayun ang tunay na may bala kay Kuya Second. Natatawang tugon niya. You even accused her na siyang nasa likod ng lahat ng ito kahit wala tayong ebidensya. Ani 6. I know Angela Sanchez from the start. Napabaling lahat ng atensyon namin kay Kuya First nang magsalita ito. Nakahilig siya sa sandalan ng couch at nakapikit ang mga mata. Nasa dibdib ang nakahalukip-kip na mga braso. Alam mo, naging galit niya sa kapatid mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Daddy. Yeah? And I know the story behind it. Bali walang sagot niya. Magtatanong pa sana kami nang bumukas ang pinto ng kwarto kung saan sina Kuya Second and Angela. Si Angela lang ang lumabas doon. Malamig ang emosyong nasa mga mata kahit namumugto iyon.
seryoso at hindi mababakasan ng takot o pagkailang. Tulog na siya at maaari niyo na siyang kunin. Tugon niya. What do you mean? Tanong ko. Iuwi niyo na siya dahil mas ligtas siya kung nasa inyo siya. Are you sure? Nakita mo naman kung ano naging reaksyon niya kanina. He loves you very much kaya hindi papayag yun na umalis dito nang wala ka. Naiinis na sagot ko. Ayoko sa ideyang ipinupunto niya. Kahit mga lalaki kami ay sobrang takot na nararamdaman namin na magtangkang magpatiwakal si Kuya Sakan kanina at alam ko mauulit pa iyon kung ilalayo namin siya kay Angela. Kaya nga dadalhin niyo siya ng tulog. Don't worry, hindi siya magigising hanggang sa makauwi kayo sa syudad. Pinatulog ko siya. Walang kaabog-abog niyang sagot. Naikuyom ko mga kamao ko. Sa aming 7 magkakapatid ako ang pinakamahaba ang pasensya pero sa mga pagkakataon na kapakanan ng mga kapatid ko ang pinag-uusapan ay lumalabas ang totoo kong ugali. So, sinasabi mong hahayaan mo magtangka ulit na magpakamatay si Second? Sarkastikong tanong ko. Nakipagtitigan siya sa akin at nakaramdam ako ng inis dahil sa paraan ng tingin niya ay parang wala siyang uurungang anumang laban. Parang hindi siya babae. Gagawin ko na ang plano ko sa oras na makaharap ko ang taong gustong pumatay sa kanya. At gusto kong malayo siya sa akin. Anya. Why? Sabay-sabay namin tanong. Gusto kong masanay siyang wala ako dahil kapag nagawa ko ang plano ko, ay hindi ko alam kung buhay pa ako pagkatapos noon.